Tapos, ayun nga, di ba, itong teacher, di ba, naalala natin na ano, ay, hindi pinakita. Paki-next. Yan, yung sinabi ko yung DBBS. Ayan, tapos yun nga, yung warfare, yung prayer, di ba? Na, dati talaga, alam nyo, napakatamad ko talaga mag-pray. Yung parang sa pakiramdam ko, hindi para sa akin, yan, ang hirap naman nun, ang tagal-tagal magpe-pray. Pero alam nyo kung ano nagpabago ng isip ko, bakit, parang tumagal na ako sa pagpe-pray. Kasi, nung nalaman ko na battle pala yung prayer, doon na ako nagtino, na grabe, ganito pala mangyari kapag hindi ako nag-pray maayos. Kasi nakita ko na parang sunod-sunod yung parang suntok ng kaaway sa'yo pagka hindi ka lumaban sa prayer. Yan nga, kaya kapag nag-pray ka, hindi mo pinapahintulutan yung kaaway na gawin niya, yung masamang plano niya sa buhay mo, pamilya mo. Diba? Kaya parang ganun na, ganun tayo ka-powerful bilang anak ng Diyos na may karapatan tayong mag-decree and declare na mangyari dapat yung will ng Panginoon sa buhay natin at hindi mahadlangan ng plano ng kaaway yung buhay natin, yung kalooban ng Panginoon kasi mas powerful tayo, di ba, in prayer. At di ba, kung gusto mo mawala yung mga pag-aaway, kahirapan, sakit at karamdaman, mga negative feelings, yung mga pugad ng kasamaan sa lugar nyo, yung mga unfair na bagay sa buhay mo, yan, lahat yan, pwede matapos yan kapag pinag-pray natin, di ba? Through prayer, ganun ka-powerful. Tapos yun nga na hindi tayo papayag na maghari-harian yung demonyo sa natin, 'di ba, sa buhay natin, pamilya o bayan natin. Kundi gusto natin maghari yung kalooban ng Diyos, kaya tayo nagpe-pray. Yan. At 'di ba may nabasa nga akong book, ang ganda. Yun, hindi ko na rin sa korte ng langit, 'di ba? Yung talagang naman may verse diyan, 'di ba? Yung alam niyo yung si Satanas yung siya sa korte ng langit na yan, makasalanan naman niya si Job, ganyan, 'di ba? Yung mga ganun, next. Yan, yung courtroom ng heaven. Yan, parang pag na-realize nyo, alam nyo ba, sabi nga, na pag nagpe-pray pala tayo, buong korte ng langit nakikinig sa atin. Pinapakinggan yung boses mo. Kasi anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, pakikinggan sa korte ng langit yung prayer mo. Diba, hihinto lahat at papakinggan ko ano yung dinidecree and declare mo. Kasi nga, diba sa langit, kung ano yung i-bind natin dito, kung ano igapos natin dito, igagapos din sa langit. Kung ano yung pakawalan mo dito, ipapakawalan din sa langit. Ganun ka powerful yung mga anak ng Diyos. Pinakikinggan yung sinasabi natin kasi hindi nila ipapatupad yun dito sa earth kung hindi ipapatupad ng anak ng Diyos. Di ba? Kaya ganun ka powerful yung mga panalangin natin. Na kahit yung demonyo doon, naririnig yung prayer, balik pa. Doon pa lang sa courtroom. Ayan, ayun nga yung demonyo, di ba, na parang pag naririnig niya yung mga panalangin din natin, hindi niya magawa yung plano niya kasi dinikri ng anak ng Diyos na ganito mangyari, kaya hindi siya makahadlang. For example, hiniling natin tong muntinlupa para kay Lord, hindi magagawa ng demonyo na makuha to kasi may nagpe-pray ng mga anak ng Diyos dito. At nakakatuwa, di ba, na ganun kahalaga yung boses natin na marinig sa langit, pinapakinggan ng anghel at ng Diyos, di ba, yung mga declaration natin sa prayer. Yan, at kaya kung marirealize nating mabuti, di ba, napakalaking privilege na at powerful ng prayer. Tapos di ba yung, ito nga yung sa mga binding and loosing din, di ba, na, alam nyo ba, 8 years na ako, nabilang ko, 2017 kasi ako nagsimulang mag-faith confession araw-araw. As in, consistent yun na, mula noon hanggang ngayon, 8 years, araw-araw na talaga ako nag-faith confession kasi nakita ko yung power niya na pag hindi ako nagbabinding and loosing, pinabayaan ko na lang na ganun yung nangyayari, ganun. Pero dahil nga, parang ganun, naging ganun ako, parang naging, na-disiplina na yung pagpe-pray ko na ganun 8 years, na hindi lang ako pwede mag-pray na everyday na, bless me Lord, bless ganyan, bless ganun. Hindi pwede kasi, di ba, ang laki din ng mga attacks sa mga ministers. Kaya, kailangan talaga, yung parang ganun, na napaka-powerful talaga ng binding and loosing. At, yung parang dito, di ba, hindi makalapit yung kaaway kasi, siya, yung powerful niya sa prayer. Ginagamit niya yung word of God. Tapos yun nga na, kaya masasabi ko rin na, kung hindi ako nag-pray siguro, nagpe-pray lagi, hindi ko lang alam kung Christian pa ako ngayon. Ganun, parang ganun, kasi binibigyan tayo ng katatagan ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin kaya kapag nagpe-pray tayo. Yun, so yun, intro lang yun. Ngayon, totoo na. Ito na. Tapos, ayan, simulan na natin yung message. Ayan, naranasan niyo ba yung yung hindi kayo nakabalita na uulan pala ng napakalakas ngayon? Di ba, may ganong pagkakataon na hindi ka nakabalita, sobrang lakas pala ng ulan at wala kang dalang payong. Naranasan niyo, nasa labas ka pa naman, tapos
papasok ka ng school o papasok ka na ng work, tapos inabutan ka ng napakalakas na ulan, buhos talaga, kulay puti na yung lakas, di ba? Tapos anong gagawin mo, di ba? Sisilong ka, tapos magpapatila ka muna ng ulan. Ibig sabihin, napigilan ka ng ulan dun sa, na makapunta agad dun sa school, di ba? O makapunta sa trabaho. Tapos kabado ka rin, syempre, na baka malate ka, hindi mo alam kailan ba titila yung ulan. Tapos yung iba naman ng mga kaklase mo, dahil ang lakas ng ulan, di na pumasok, napigilan na sila pumasok dahil sa ulan. O yung iba naman, hindi na rin umattend ng church, di ba? Kasi nga umuulan. Gusto daw magsimba pero umulan ng malakas. Kaya yung ulan, naging cause siya na mapigil yung tao sa gagawin niya o pupuntahan niya. Yan, pero alam nyo, magiging iba yung storya kapag may dala kang payong. Di ba? Kasi itong payong, kahit may ulan, makakatuloy kang makapasok sa school o sa pupuntahan mo kasi meron kang protection mula sa ulan. Di ba? Makakatuloy ka kahit na may konting basa, pero at least, hindi ka kailangan matigil kasi meron kang payong. Yan, at ganun din yung armor of God. Na kapag suot mo yon, hindi ka mahadlangan ng kaaway. 'Di ba may plano talaga si Lord sa buhay mo, pero dahil sa may armor of God ka, hindi ka mahadlangan ng kaaway. Yan, yung ulan, ayun yung parang spiritual warfare. Na hindi naman nung binuksan mo yung payong, hindi naman tumigil yung ulan, 'di ba? Hindi naman napigil ng ulan yung payong. Yung payong yung ulan. Pero naprotektahan ka doon sa attack dahil dun sa armor. Dahil sa payong, hindi ka na basa talaga. Yan. At kung wala kang suot na armor of God, tandaan natin, napakalaya ng kaaway na i-attack ka. Yan. Kasi, di ba tayo, kahit pag binigyan tayo ng isang set na magandang damit, maganda yon. Pero kung hindi mo suotin, wala rin, di ba? Kaya kailangan isuot natin. At ganun din yung armor of God, di ba? Para manalo tayo, kailangan natin isuot, pero choice mo yan kung isusuot mo yan. At isa nga daw sa malaking pandarayan ng kaaway, ay yung paniwalain ka niya na hindi sapat yung proteksyon ng Diyos. Parang sinasabi niya sa'yo, malakas ako, ang laki ng attack ko. Hindi mo ako kaya. Pero pandaraya yun. Gusto kasi ng kaaway, tumakbo ka na lang, patayin mo na lang yung payong mo, bitawan mo na lang, ganun. O yung armor mo, parang gusto niya, bitawan mo na lang, ganun. Pero mag-uumpisa yung tagumpay kung maniniwala ka sa katotohanan na si Jesus ay sinigurado na yung tagumpay mo. Di ba ito? Jesus Christ has already secured the victory we seek. And our proper response is to stand firm in that victory. Ang kailangan mo na lang gawin, tumayo at umarte kang matagumpay na. Kasi kinuha na ni Jesus, di ba? Sinigurado na niya yung tagumpay mo. Yan. At kaya nga sabi, there is no safer place place you or I could ever be than fully armed in our identity with Christ. Kaya kapag ang isang Kristiyano, alam niya kung sino siya sa Panginoon, ako naman, ang hirap talunin ng ganitong tao. Di ba? At then, sa victory of Christ, di ba? Sabi nga, when Jesus Christ died on the cross, He made it possible for us to be complete in Him. Kompleto na tayo sa Kanya. Sa lahat ng bagay, nag-extend yan over everything. Sa every event, every enemy, every threat, literally everything kompleto tayo kay Lord. Di ba? Hindi tayo magkukulang sa Kanya kasi sapat na siya sa lahat ng walang kulang sa Kanya. Gaya ng sabi sa Colossians 2:10, in Him, you have been made complete. Ayan. And He is the head over all rule and authority. Kaya kompleto na tayo sa Panginoon, walang kulang. Diba? At kaya kay Jesus natin nalaman na matagumpay na tayo. Kompletong tagumpay, hindi lang tagumpay, as in kompletong tagumpay. Dahil walang kulang sa pamumuno ni Lord. Yan. Kaya nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo at naligtas ka, dati nandito ka sa kingdom ng darkness, madilim buhay mo. Pero nung nakilala mo si Lord, nilipat ka niya sa kingdom of light. Kaya nagliliwanag ka na, hindi ka na madilim. Diba? Natanggal ang mga dilim sa buhay mo. Yan. Sabi nga sa Colossians 1:13-14, tingnan niyo, sabi dyan, intindihin niyo yung mga verse kasi yung mga verse na ipapakita natin, mga victorious na mga verses. Yan, magagamit niya. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Di ba? Kaya praise God, hindi na natin dala-dala yung kasalanan natin. At sabi rin nga na, di ba, nagkaroon ng pagbabago ng location. Dati nasa kadiliman ka, ngayon nasa liwanag ka na at kaharian ng Diyos. Tapos
dito din sa book ng Hebrews, sinasabi dito na yung kamatayan ni Jesus ay nagpatalo kay Satanas. Sabi sa Hebrews 2:14-15, sabi diyan, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad niya nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yan, di ba? Nawasak na ang dyablo. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao. Yan, pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Di ba? Kaya naman, kahit na lahat ng uri ng takot, ang pinaka nakakatakot naman talaga sa lahat, di ba, kamatayan? Yung death. Hindi mo kasi alam yun, di ba? Parang hindi mo pa alam yung bagay na yun. Pero, sinabi dito na dahil namatay si Jesus sa krus, yung pinaka nakakatakot, yung death, di ba? Hindi ka na matatakot doon. Kaya naman sa kahit ano pang bagay, hindi ka na matatakot dahil nga natalo na ni Jesus lahat ng gawa ng kaaway doon sa krus, di ba? Kaya sabi nga rin sa Ephesians 1:22-23, at ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuspos sa lahat. Ng lahat sa lahat? Oo, yan, ng lahat sa lahat. Lahat talaga, sobrang lahat. Yan, talagang under kay Lord, di ba? Kaya yun nga na kapag nalaman natin na matagumpay na tayo, alam niyo ba, mag-iiba yung tingin mo sa problema mo. Magbabago yung isip mo, salita, kilos, tsaka pagtugon mo sa mga bagay sa buhay. Kasi, yan, ganito yan. Yan, sabi nga, Jesus Christ has already defeated Satan. Ay, nilagay ko yan. Yan, once and for all. Talagang talo na si Satan, hindi ka na niya pwede takutin. Satan can no longer overcome us with his power. At kung maranasan mo man yung defeat, tignan niyo to. If Satan defeats us at all, he must do so with permission that has been given to him. Kailangan sabihin niya muna sa Diyos na dapat matalo siya. Mag-aaprubahan muna ng Diyos yan bago ka matalo kasi wala siyang karapatan talunin ka kasi matagumpay ka na. Yan. Kaya papaliwanag ko sa inyo na hindi kayo dapat parang pag mag-iiba yung pananaw mo kapag alam mong talo na si Satan. For example, sa football daw, may time kasi na season ng football. Kapag season ng football, as in yung TV, araw-araw, ayun yung mga pinapalabas. Tapos, nakalagay din dun sa TV yung mga score kahapon, score last week, pati yung may mga nire-replay pa doon, nire-replay yung game last year, last week, ganyan-ganyan, kino-compare, ganyan. Maraming mga replay doon sa TV, sa channel na yon. Tapos, halimbawa, yung laro kahapon, hindi mo napanood. Pero, naka-flash na rin doon yung score. So, nakita mo na kahit hindi mo pa napanood yung laban kahapon, nakita mo na yung score na panalo yung team mo. So, ngayon, papanoorin mo yung replay kasi hindi mo napanood kahapon. Tapos, habang nanonood ka ng replay, dahil alam mo na napanalo yung team mo, kakabahan ka pa ba? Hala, tambak na, hindi ka na magagaganon, di ba? Kasi alam mo na sa dulo, panalo yung team mo. Kaya kahit nakikita mo, parang nagkakainitan na yung next nating picture. Yung parang, parang nagkakaroon na ng mga violation, meron ng mga foul, ganyan. Parang, hindi na nagiging parang feeling mo, hindi na pumapanig sa team mo yung nangyayari sa laro. Pero magpapanik ka pa ba? Kung hindi, nagkakape ka lang o kaya nagjujus ka lang. Ganito pala yung nangyari. Ba't naging ganun yung score? Di ba? Ganun lang. Pero hindi ka kabado na, baka matalo na yung team ko. Kasi alam mo na yung nangyari kahapon. Nakita mo na yung score na panalo na yung team mo. Di ba? Kaya, hindi kayong asar na asar ka habang nanonood, di ba? Kasi replay na nga lang yun. Kaya ang mangyayari sa'yo, di ba? Pinapanood mo lang yung game ng chill ka kasi alam mo na yung resulta sa dulo. At ganun din sa atin. Di ba? Na dahil alam na natin na matagumpay na tayo kay Jesus, nasa gitna ka man ng pagsubok mo ngayon, alam mong magtatagumpay ka. Di ba? Alam mo na mapagtatagumpayan mo yun kasi sabi ni Lord at sabi ng Bible, magtatagumpay ka. Di ba? Alam mo na yung ending nito. Di ba? Kaya naman hindi ka na yung parang malulungkot ka ng sobra, parang feeling mo wala ka ng pag-asa. Di ba? Kasi hindi ka ganun kasi alam mo, magiging matagumpay din, di ba? Sa dulo dito, sa dulo ng kwento. Yan, kailangan mo lang maniwala at tanggapin na paulit-ulit tayong pagtatagumpay ng Panginoon kahit ano pa yan. Di ba? Kasi victorious yung Diyos natin. Di ba? Kaya, di ba meron nga tayong, may t-shirt nga tayo ng mga Team Jesus. Di ba? Kung nasa team ka ni Jesus, hindi ka pwedeng matalo. Kasi di ba? Kasi Team Jesus ka nga di ba? Yung team na yon, never natatalo yun. Di ba? Kasi we are always sa winning side. Ibig sabihin, yung grupo mo,
sunod-sunod ang tagumpay niyan, hindi yan natatalo. Kung Team Jesus ka, hindi ka matatalo. Sabi nga, friend, Jesus Christ has already secured your victory over anything that Satan brings at you. When you view your life through that lens, it takes the pressure off and frees you to walk confidently in the strength of the one who has already won. Diba? Kaya tandaan nyo, panalo na si Lord eh. Kaya hindi ka na dapat malungkot pa. Ngayon, dahil alam mo na yon, kapag nasa pagsubok ka ng buhay, hindi ka na magagalit, magrereklamo o mauaborido. Kasi nga alam mo sa dulo, matagumpay kang lalabas doon sa pagsubok na yon. Yan. At kung alam mo matagumpay ka na, di ba ano ginagawa natin? Kagaya ng sabi sa kanta, sing a victory, di ba? Victory song in the time of war. Di ba? Naasarin mo na yung demonyo. Nasabihin mo sa kanya na kumakanta ako kasi alam ko panalo naman ako sa dulo. Di ba? Kaya tayo nagpupuri kapag kahit may problema tayo. Kasi alam mo sa dulo, okay, alam ko okay, in control pa rin si Lord sa lahat ng to. Di ba? Kaya magbabago na yung declaration mo kapag alam mong si Lord ay matagumpay ka na rin. Hindi mo na sasabihin na kagaya na itong mood ng isang babae na, ano ba to? Ba't naman nangyari to? Ayoko na, ang hirap na, di ko na kaya, ganyan. Ano ba namang buhay to? Ba't naging ganito, ganyan. Hindi ka na ganon kasi ang sasabihin mo na, praise God dahil kontrolado ng Diyos ang lahat. Na, praise God, alam ko panalo pa rin ako sa dulo, ano man itong mga nangyari na to. Na masasabi mo, laging may pag-asa sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Na masasabi mo yung God will make a way when there seems to be no way. Na masasabi mong maganda yung future ko kay Lord. Sabi ng Bible yun. Di ba? Kaya, yun nababago yung pagtingin natin sa mga pagsubok sa buhay. Tsaka di ba, words are powerful. Sabi yan sa Proverbs 18:21, di ba? Yung ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang hirap na nga ng sitwasyon mo, sasabihin mo pa, ang hirap. Hindi ang hirap-hirap na, doble hirap na yan. Di ba? Sobrang bigat na yun kasi sinabi mo pa ang bigat. Di ba? Kaya nga, di ba, yung don't say it, just feel it na lang. Pero yun nga, yung words natin, powerful. Pag sinabi mong makakayanan ko to, di ba? Mangyayari yun, di ba? Kasi mas gumagaan kasi nga hindi ka na negative sa mga sinasabi mo. Kaya tingnan nyo to every time daw na you repeat a negative defeating statement, kapag nagsasalita ka ng negative, yung pangtalunan yung mga salitaan mo, ganon. Parang pangtaong walang pag-asa yung mga salita mo. Alam nyo ba, binibigyan nyo daw si Satan ng isang, kunwari, parang 2x2 na, kahoy. Binibigyan mo siya ng ganon para, bugbugin ka. Aray, hindi ko na kaya. Aray, talagang, ganito na. Paano na to? Sapak na lang ng sapak, ganyan. Parang ganon daw ginagawa natin every time na nagko-confess tayo ng negative. Sa parang puro na lang, di ba, bugbog sa'yo. At ito pa, di ba, pag sinasabi daw natin na kung magiging okay, pag sinabi na natin na kung tutulungan ako ni Lord, o kaya pag sinabi mo na hindi ko lang talaga alam kung kakayanin ko pa to. Di ba, binibigyan mo daw ng bala si Satan. Wala naman talagang bala yung baril niya. Pero kapag ganyan mga sinasabi mo, binibigyan mo siya ng bala para barilin ka. Di ba, kaya naman, ganun ka-powerful na dapat iniingatan natin yung words natin. Hindi tayo nagsasalita na parang walang pag-asa, na ano ba to? Ba't ganito naman yung nangyayari? Ganyan. Kundi, inaalala mo yung sword of the Spirit. Kaya itong picture nga maganda eh. Yung parang ganyan yung sword of the Spirit, yung Bible. Di ba na, kapag umaatak yung kaaway, ang daming sinasabing pandaray at panloloko sa'yo. Di ba anong ginagawa mo? Tinataas mo na yung sword of the Spirit, yung Bible. Yung sabi doon sa Ephesians 6 na yon, yung sabi doon, and the sword of the Spirit, which is the word of God, yung word of God, yung word, yung bilugan natin yon, yung word na yon, ibig sabihin ng rema. Pag sinabing rema, spoken word, ibig sabihin binanggit, sinalita. Kaya daw kapag ina-attack ka ng kaaway, tapos sinabi mo, hindi, di ba, I am healed by the stripes of Jesus. Ganun. Pero kapag kunwari may sakit ka na, hindi ko nga alam kung ano ba to? Pero kapag ganun nga, parang naalala ko nga rin ako kasi kahit na yung sobrang sama ng pakiramdam ko nun, tuloy pa rin ako, nagpe-faith confession pa rin ako kahit nahirapan ako banggitin yung words. Kasi alam ko yung power ng words. Kapag binanggit mo yon, parang kahit na ang sama ng pakiramdam ko, pero nire-review ko pa rin yung mga sakit, karamdaman, ganun. Nag-aano ako ng blood ni Jesus. Yung parang alam ko sa sarili kong powerful yung spoken word, yun yung rema. Kaya kapag nandun kayo sa time ng attack, tas tahimik kayo, naku, hindi pwede yan, matatalo kayo.
Kailangan doon kayo magsalita, mag-ingay kayo ng puro alam niyo sa Bible, faith confession, mga verse na alam niyo. Kasi iyan ang sword of the Spirit, which is the word of God, spoken word. Kaya, ayun yung perfect time kapag ina-attack ka, magsalita ka. Sabihin mo yung mga alam mong salita ng Diyos. Kasi, diyan na walang magagawa ka. Yun yung sword, yun na napapatay talaga yung demonyo kapag gamit natin yung sword of the Spirit. Kaya, ayun nga, di ba, ang sabi ni Lord, gamitin natin yung kalakasan niya, gamitin natin yung salita niya, di ba, para matalo yung mga kaaway natin. At sabi nga, di ba, sa Luke 4:18, napakahalaga talaga ng declaration, yung pagsasalita. Kasi sabi dyan, ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya ng mga bihag. Yung pahayag, pag ibig sabihin ng ipahayag, magsalita, di ba? For example, di ba, pag graduation, pag sinabi ng principal, congratulations, batch 2025, graduate na kayo, lumayas na kayo sa school na to. Di ba? Alam mo yon, pagka sinabi ng principal yon, hindi ka na babalik sa school na yon. Dineclare ka na as graduate. So, alis ka na doon sa school na to. Tapos, halimbawa, sinabi rin ng judge doon sa korte, doon sa isang kriminal na napagbintangan. Pag sinabi sa kanyang laya ka na, hindi na napatunayan na totoo yung sa'yo, akusasyon, lumaya ka na. Di ba? Hindi na siya babalik sa kulungan kasi sinabi ng judge yon, yung spoken word na yon. Tapos pag sinabi rin sa kasal, di ba, na I do. Yung word na I do na yon, yun yung nagsabi na, okay, mag-asawa na kayo. Di ba? Ganun ka-powerful yung declaration. Na kapag sinabi mo rin sa sitwasyon mo na mananalo ako dito, di ba? Ganun yung, na parang mananalo ako sa mga battles ko na to, hindi ako papaalipin sa addiction na to. Mananalo ka talaga. Di ba? Hindi ako iyak-iyak na lang dito, may magagawa ako. Pwede ako mag-pray. Pwede akong di ba? Na pwede kong ipagpasalamat na sa Diyos, di ba? Natapos na to. Kaya nga, di ba, yung what you confess, you will possess. Di ba? Na kung ano yung sabihin ng bibig mo, yun yung makukuha mo. Kung puro ka positive, puro word of God, ma-harvest mo rin yung mga mabubuting bagay. Pero kung puro ka nega, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba to? Ganyan. Di ba? Yan din mangyayari sa'yo. Kaya di ba sabi nga dito, na yung parang according to your faith, di ba? Be it unto you. Di ba? Kung ano yung faith mo, yun yung makukuha mo. Yun yung faith confession. Kaya mo yung dineclare kasi, di ba yun yung yung pananampalataya mong makuha. Kaya di ba kayo na rin, ngayong gabi na to may miracle tayo mararanasan, di ba? Ayun yung declaration natin, ayun yung mangyayari, di ba? Tapos sabi nga rin sa 1 Corinthians 11:26, yun tungkol sa communion. Sabi, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan. Alam niyo kung ba't powerful din yung communion? Kasi dinedeclare natin yung naging death ni Lord sa krus. Di ba alam niyo naman dami nating benefits na nakuha nung napako si Jesus sa krus. Kaya kapag nagka-communion tayo, naalala natin yung mercy, power, authority na meron tayo sa new covenant na meron tayo kay Lord. Na dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, naging matagumpay na tayo over sin, sickness, shame, death, hell, demons, circumstances, yung mga sitwasyon natin. Alam niyo ba, every time na nagka-communion pala tayo, nag-shout out tayo. Ibig sabihin, shout out to sa mga demonyo, sa Satanas na, uy, wala na kayong kapangyarihan sa akin. Matagumpay na si Jesus nung namatay siya sa krus. Kaya ganun ka-powerful yung communion, shout out pala siya. Di ba? Na, hello, talo ka na, nanakot ka pa. Di ba? Ganon na, parang ganon na hindi ka niya pwedeng madaya na dyan ka na lang. Kasi panalo na tayo, di ba? Doon sa ginawa ni Jesus sa krus na para itong nagbibigay tayo ng final notice sa demonyo na pagka nagko-communion din, di ba? Parang sinasabi mo na by proclaiming Christ's death, we serve notice to hell that heaven has already won this battle. Alam mo, napagtagumpayan na to. Kaya hindi mo masasabing talo ako. Kaya we affirm that Satan that even though we may still have may mga problema ka ngayon, may mga fears and frustration, pero through Christ, these things no longer rule over us. Di ba? Kasi they no longer have the final say. Si Jesus na yung may final say sa buhay natin. Yan. Kaya sabi nga sa Colossians 2:13-15, yan, sabi nga rin dyan na noong una, itunuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan nyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin, praise God, di ba? At may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan.
Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Sino magpe-praise God dyan, di ba? Yeah. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Lahat under na, di ba, ni Jesus. Kaya sabi nga, yung communion reminds us that on the cross, Jesus defeated and disarmed the devil, di ba? At ano pa, Satan's power means nothing when you understand he has no authority on the cross. The devil lost his authority. Gulo naman ang basa. Ayun, kaya yun nga, talo na si Satan, di ba? Wala na siyang magagawa, wala na siyang kapangyarihan. Sabi nga rin na, yung pagkapako ni Jesus sa krus na yun, di ba display yun? In public yun ang dami nakakita nung pagkapako niya. Ibig sabihin, dinidisplay para daw yung parada. Yung pinaparada ni Jesus yung tagumpay natin. Na, kaya in public, public shame din kay Satan na talo na kayo. Di ba may ganun, ginawang movie, yung namatay, yung crucifixion ni Jesus, yung nagwala yung demonyo doon, nung napako na si Jesus. Kasi, ibig sabihin nun, wala na siyang kapangyarihan, talo na siya. Kaya, ayun, dinisplay talaga yun para makita, iparada yung tagumpay natin. Kaya, di ba sabi sa Bible, sinasama tayo sa parada ng tagumpay ng Panginoon. Di ba? Kasi nga, ganun, publicly, sinabing matagumpay tayo. At, dapat ganun din tingin natin kay Satan. Kung tingin nga ng Diyos, talunan siya. Ganun din dapat ang tingin natin sa Kanya. At, di ba na, yun. At sabi nga, victory in spiritual warfare isn't solely about defeating Satan. Di ba? Hindi lang to, yung spiritual warfare, hindi lang siya tungkol sa sa pagtalo kay Satan, kundi ang ibig sabihin ng spiritual warfare, lahat din ng mga pagpapala, lahat ng mga biyaya ng Diyos, kalooban ng Diyos, ibubuhos na niya sa iyo. Darating lahat kasi talo na yung kaaway natin, di ba? Na lahat ng mga kailangan natin dapat matanggap, mga blessings, mabubuting bagay na kaloob ng Panginoon, matatanggap na natin kasi talo na yung kaaway natin. Kaya pwede tayong makareceive sa mga prayers natin, di ba? Kaya sabi nga, meron daw mga tao, kunwari sabihin nila, paano yun sa tindi ng problema ko? Hindi ko na maalala yung 6 na armor of God. Paano yun kung hindi ko kabisado, hindi ko na maalala sa sobrang tindi na problema? Sabi daw dito, kapag daw yung may mga taong sobrang nandun sila sa evil day na, yung parang sobrang tindi na nung attack sa kanila. Tandaan mo daw, ito na yung alalahanin mo, remember Christ. Kung hindi mo na maalala, breastplate of yun? Shield of yun? Di ba? Pag hindi mo na maalala, sobrang tindi ng problema. Ang wag mo lang kakalimutan si Lord. Yan, si Christ. Kasi Jesus Christ Himself is the fulfillment of each piece of armor. Alam nyo, bawat parts na yan ng armor of God, si Jesus yan. Isuot mo si Jesus dito, isuot mo si Jesus dito, isuot mo si Jesus dito, isuot mo si Jesus dito. Suot mo siya lahat yun. Siya ang fulfillment ng lahat ng armor na yan. Kaya naman kahit makalimutan mo, yun? Helmet of yun? Helmet of faith? Ganyan. Kahit magkabalik-baliktad man sa mo. Pero wag mo kakalimutan lang si Jesus kasi siya lahat yan. Yan. Kasi una, di ba, sa belt of truth, tandaan mo na si Jesus yung way, the truth, and the light. Na kapag ang dami ng pandaraya, di mo na alam yung mga katotohanan. Si Jesus ang tandaan mo kasi siya lang ang nagsasabi ng totoo. Yan, remember Jesus. Sa breastplate of righteousness, di ba, na tandaan mo na He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Kinuha na ni Jesus yung kasalanan natin. Nang sa ganun, maging matawag tayong righteous. Kaya minsan inuusig ka ng konsensya mo na hindi ka nakarapat-dapat, tandaan mo, kinuha na ni Lord yung kasalanan mo. Kaya naman, meron kang tapang pa rin na gawin yung gagawin mo. Remember Jesus. Kapag nagkakaroon ka ng mga guilty feeling mo, hindi ka karapat dapat gawin yung ganyan, o makatanggap ng ganito. Yan. Tapos shoes of the gospel, yung therefore having been justified by faith, we have peace with God. At peace tayo sa Panginoon, hindi siya galit sa'yo. Maalala mo na hindi galit ang Diyos sa'yo. Kasi kinuha na niya, di ba, yung kasalanan natin, pinagbati niya tayo at ng Diyos. Dahil sa ginawa niya sa krus. Yan, remember Jesus. At sa shield of faith, di ba, na yung fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi ang daming mga pagdududa na pumapasok sa atin, inaano tayo ng kaaway magduda. Pero yung shield of faith, inaano ka naman ng palataya. Tapos nakakatawa pa doon sa napanood ko na
Yung shield of faith pala, magkakapareho pala tayo niyan. Tapos, meron pala yan sa gilid na ano, yung parang, kunwari parang sa puzzle, di ba? Yung napagdidikit mo. Kaya kunwari, pag ikaw, nag-fellowship ka lagi, yung faith ng mga kasama mo, pag pinagdugtong-dugtong nyo do pala yung shield nyo, lumalaki lalo yung ano natin, shield. Ganon. Kaya kapag meron pa tayo mga kasama sa faith, nagdudugtong-dugtong tayo ng shield. Lumalaki yung ano natin, hindi tayo lalong ma-attack ng kaaway. Kasi ano tayo, magkakasama. Yung parang nagiging sobrang laki, may mga nasa taas naman yung shield nila, ganun. Kaya ang galing, nung binuo yung puzzle, ay yung galing lumaki yung shield. Ganun. Kaya pala mahalaga, di ba, yung fellowship, yung may mga kasama tayo sa Panginoon, na mga kaibigan. Kasi pag nagdududa ka, sila rin tutulong sa'yo na hindi ka pababayaan ni Lord, ganun. Yan. Pero yun nga, shield of faith, remember Jesus. I-fix mo lang yung mata mo sa Kanya. Huwag ka magdududa, manampalataya ka lang. As helmet of salvation, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Tandaan mo, naligtas ka dahil kay Jesus, wala nang iba, di ba? Wala na ibang way. Yan, at sword of the Spirit, yan, which is the Word of God, na si Jesus mismo, siya yung Bible, siya yung Word of God. Di ba? Kaya naman, ayan, remember Jesus, di ba? Na kapag di mo na maalala lahat, yun, tandaan mo siya lahat yan. At sabi nga, in other words, if you can't remember anything else about the armor, remember Jesus. Di ba? Huwag mo lang kalimutan si Lord, lahat yan. At in Jesus, kapag meron kang Jesus, you have truth, righteousness, peace, faith, salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kompleto na yan, di ba? Ibig sabihin, lahat ng kailangan mo para manalo ka, nandyan na yan, di ba? Kasi sigurado na yung katagumpayan mo. At di ba kaya pala may verse na, di ba kayo nagtaka dyan? Romans 13:14. Bakit put on the Lord Jesus Christ? Bakit suotin namin si Jesus? Yun pala, kasi siya yung armor of God. Di ba? Kaya pag suot mo ang armor of God, suot mo si Jesus. Di ba? Kaya yun na put on the Lord Jesus Christ. At dahil kapag nasa iyo na si Jesus, lahat ng kailangan mo para manalo, nandun na. Yan. Kaya secured na doon sa krus. Di ba? Yan, Jesus secured everything you need when He died on the cross. He took on the penalty so that He could love the sinner, pay for the sin, satisfy God's wrath against sin, and express God's love without compromising divine justice. Diba? Kaya yun, ang ganda ng English, di ko ma-explain. Yan. Sa Pahayag 12:10-11, basta maganda, hindi mo lang ma-explain. Yun. Tapos sabi nga dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat tinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi sa harapan ng Diyos. Yan si Satanas, di ba, na makikita mo na may ending siya at paparusahan siya. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatoo sa salita ng Diyos. At buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yan, may tatlong bagay dyan, di ba, na sinabi na sa verse na yan. Merong tatlong bagay dyan na nagiging weapon na kapag ginamit mo yung tatlong bagay na yun, talong-talo yung demonyo. Ayan yung sa pamamagitan ng dugo ng kordero, una. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapatotoo o testimony. Pangatlo, yung buong pusong inialay kanilang buhay, ibig sabihin pagmamahal. Loving Christ. Ayan. Kaya yung may tatlo yan, the devil is overcome. Ay, meron pa pala dito. Sabi dyan, ang totoong kalaban natin, hindi yung mga problems, health issues, or addiction. Hindi yan yung mga tumatalo sa'yo. Ang totoo, meron talagang pronoun na him na nabanggit doon. Ay, yung him na yon, si Satan yan. Siya talaga yung nagkakos ng sakit na yan. Siya yung nagkakos ng problema na yan, ng mga addiction na yan. At kapag natalo mo yung si Satan, madali na matanggal lahat yan. Di ba? Kaya ito yan, yung sinasabi nga na the devil is overcome by 3 things. Parang kung gusto mong matalo talaga siya, tandaan mo yung tatlong binanggit na yun sa verse na yun. Na una, first, he is overcome by the blood of the Lamb. Di ba? Wala talagang magagawa ang demonyo sa dugo ni Jesus. Itong lamb na to, yung nabanggit sa Revelation 13:8 na, the Lamb who was slain from the creation of the world. Di ba? Namatay siya para sa kaligtasan ng buong mundo. At alam nyo ba, maraming Kristiyano pala ngayon talaga yung
hindi alam yung power ng blood ni Jesus. Kaya mapalad tayo dito sa church kasi alam natin yung power ng blood, di ba? Tinuturo sa atin yun. Kaya naging powerful yung blood ni Jesus kasi namatay siya sa krus as a sacrifice. Kasi di ba sa Old Testament, ganun yung turo ng Panginoon na kailangan, may mamatay kapag may nagkasala. Kaya yun nga, di ba? Kaya ang totoo, naging powerful yung blood na yun. Kasi siya yung naging sacrifice, namatay para sa atin. Sabi nga rin sa Exodus 12:13, yan, yung dugo ang magsisilbing palatandaan, di ba yung dun sa Egypt nun? Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitiran. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Di ba kaya yung blood na yon, yun yung naging dahilan para hindi dumating sa kanila yung angel of death, yung magpaparusa. Kaya di ba, yun nga, kaya naging special, di ba? Hindi naman special yung tupa na na pinahid dyan, di ba? O yung tupa mismo na yon. Kundi, naging special yung meaning nitong blood na to kasi ayun yung naging sacrifice dahil alam natin ayun yung kaparaanan ng Diyos para mapatawad yung kasalanan. Kaya di ba hindi na tayo nahirapan na pumatay ng hayop para lang mapatawad tayo ng Diyos. Kundi, pag nagtiwala lang tayo kay Jesus every time tuwing nagkakasala tayo, tuwing nagsasorry tayo sa Panginoon, di ba? Napapatawad tayo, naliligtas, nakakatanggap tayo ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya yung salitang it is finished ni Jesus, di ba? Nung nandun siya sa krus, sabi niya, it is finished, tapos na, naganap na. Di ba? Na, ibig sabihin, sinasabi ni Jesus na kompleto na. Tapos na, kompleto na yung tagumpay nyo. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng it is finished. Kompleto na yung tagumpay natin mula sa kasalanan at anumang pagsubok. Di ba? Kaya sabi nga, lahat na ng akusasyon ng demonyo, wala nang epekto lahat yon dahil bayad na yan sa dugo ni Jesus. Lahat ng kasalanan natin bayad na doon sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya sabi nga dyan, kung si Satan daw, ina-accuse tayo day and night, si Jesus naman, lagi niyang tinatama. Di ba? Ina-absuelto niya tayo. Lagi sa pamamagitan ng death, burial, and resurrection niya. Yan. At sabi rin sa Romans 8:33-34, kaya tignan nyo, meron na kayong panlaban kapag inaano kayo ng kaaway. Sabi dito, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat, ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kaya sino daw magpaparusa sa atin kung pinatawad na tayo ng Diyos, di ba? Kaya una yon, blood ni Jesus. Napaka-powerful, walang magagawa yung kaaway dyan. Pangalawa, yung second is by the word of their testimony. Yan, yung testimony natin, makapangyarihan. Bakit? Kasi, sabi nga daw, you don't really have a testimony until you have come through a test. Next. Yan, hindi ka talaga magkakaroon ng totoong testimony kapag hindi ka dumaan sa testing, di ba? Kaya kasi ang testimony ganito. A testimony testifies as to what God has done to bring you through something that no one else could have brought you through. Yan, Tagalogin natin. Ang patotoo ay isang pagpapatunay sa ginawa ng Diyos upang iligtas ka at itawid sa isang pagsubok na tanging siya lamang ang may kapangyarihang gawin. Na alam mong testimony yun kasi imposible nang maging okay. Ang hirap na. Pero bigla kang tinulungan ng Panginoon, malalaman mo talagang Diyos yung tumulong sa'yo. Yan na. Kasi kung minsan, kung may mga testimony tayo na parang wala-wala lang, parang lang yun. Sabihin mo lang, okay naman, God is good all the time, parang wala kang masyadong Pero, kailan nagiging powerful talaga yung testimony natin? Yung kapag alam mong imposible na, mawawala na sa'yo lahat kahit bait mo, yung nakakabaliw na yung sitwasyon. Pero sinagip ka ng Panginoon. Ayun yung testimony. Hindi mo alam paano ka makakabayad, paano mapipigil yung pagka-broken family nyo. Hindi mo na alam paano makakabili ng pagkain, paano magkakatrabaho. Hindi mo na alam paano matitigil yung mga ginagawa mo na hindi tama. O kahit hindi mo na alam kung paano maniniwala kay Lord. Pero alam mo yon, di ba? Parang wala ng pag-asa, pero nakita mo ang pagtulong ng Panginoon, di ba? Yan ang totoong testimony. Ibig sabihin, sa mga time na yun na parang imposible na,
bumubuo si Lord sa'yo ng isang testimony. Kasi kaya ka dumadaan sa test na yon, meron kang ite-testimony. Di ba? Na pagtulong ng Panginoon sa buhay mo. Diyan tayo binubuuan ni Lord ng testimony kapag, alam mo yun, ang hirap na. Parang mapapatunayan kung hindi si Lord yung talagang tumulong sa akin, grabe, hindi mangyayaring ganito. Ganon. Yan, hindi lang, syempre, matatapos na nagkaroon ka ng testimony. Kundi dapat, i-share mo yan. Share yan. Di ba? Hindi pwedeng, ginawan ka ni Lord ng miracle na nahimik ka lang. Uy, atin-atin lang to, ha? Di ba? Hindi ganon. Kundi, pag ginawan ka ni Lord ng magandang di ba? Magandang kwento, magandang bagay na ginawa niya sa buhay mo, kailangan i-share yan. Kasi maraming maniniwala, maihikayat na magtiwala rin sa Panginoon. Di ba? Kaya gaya na sinabi dito na, Satan was overcome by the word of their testimony. Natatalo kasi si Satan pag nagte-testimony tayo eh. Na alam nyo ba, hindi kami pinabayaan ng Panginoon noong time na yun. Grabe kung hindi kami tinulungan na ganito na kami. Di ba? Pero doon mo pinagyayabang yung parang boasting nga of the greatness of our God na ipinagmamalaki mo, lahat ng bubong doon wala na, yung amin lang meron. Di ba? Kung hindi Diyos yun, wala na rin kaming bubong. Di ba? Kaya Diyos talaga yung tumulong sa amin. Na parang kung hindi ako tinulungan ni Lord that time, baka nagpakamatay na yung ganyan-ganyan. Di ba? Pero niligtas kami ni Lord. Kaya di ba alam niyo, every time na sinasabi natin yung testimony natin, they spoke, proclaim, confess, and declare their victory by telling their testimony. Di ba? Maraming napapapurihan ang Diyos, di ba? Maraming naniniwala na gustong magtiwala kay Lord dahil sa testimony natin. Kasi weapon yan. Meron nga, isang testimony lang, 1,000 tao yung tumanggap kay Jesus. Kasi ganun yung power ng isang testimony. Na sa mga nag-testimony na gumaling sa sakit, di ba? Ilan yung nanampalataya kay Lord dahil doon. Kaya, huwag tayong mahiya, sabi sa Bible, na mag-testimony. Kaya pag sinabing, anong ginawa ni Lord sa buhay mo, huwag ka mahihiya. Sabi nga sa Matthew 10:32-33, ang sino mang kumikilala sa akin, sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya kapag kinahiya mo si Lord, kakahiya ka rin niya. Pero kapag proud ka, hindi mo kinakahiya si Jesus, yung ginawa niya sa buhay mo, hindi ka rin ikakahiya sa langit. Diba? Kaya dapat, pag pinagtestimony tayo, sabihin talaga natin yung ginawa ni Lord. Yan. Tapos third, yan. Una, diba yung blood ni Jesus? Pangalawa, yung testimony natin. Yeah, yung pala, nabanggit pala doon na kasi may mga time na, kunwari sa school o sa trabaho, may magsasabi sa inyo na, huwag niyo babanggitin yung pangalan ni Jesus dito. Magpe-pray ka, pero huwag mo babanggitin yung pangalan ni Jesus. Kasi may ganun din si Tony Evans na pinapapray siya sa isang council. Pero sabi sa kanya, yung prayer mo, gawin mo lang general, huwag mo banggitin si Jesus. Pero alam nyo, sabi niya, paano ako magpe-pray na walang Jesus? Hindi nga masasagot prayer natin kung hindi dahil kay Jesus. Kaya sabi niya, hindi ko magagawa yun. Kaya ang ginawa niya, alam niyo, nung nag-pray siya, 3 beses niya pa binanggit pangalan at pinapanalangin ko po, Lord, na yung mga taong hindi pa kilala si Jesus dito, makilala po nila si Jesus. Diba? In Jesus' name, amen pa. Ganun. At thank you, Lord, dahil si Jesus po yung ganyan. Yan, diba? Kaya kasi nga, kapag hindi natin kinahiya si Jesus dito, hindi rin tayo ikakahiya sa langit. Pero kung nahihiya kang isabihin si Jesus, kakahiya ka din sa langit. Sabihin, sino ka? Diba? Hindi mo nga binabanggit si Jesus. Ganun. Kaya yun nga, na kasi si Jesus lang yung kailangan ng tao. Pag wala si Jesus, wala rin tayo. Diba? Kaya yung testimony, ayun ay kung sino si Lord at kung ano yung ginawa niya sa buhay mo. Diba? Kaya yan yung testimony na dapat. Kaya sabi nga daw, kung suot mo na yung armor of God, tapos may testimony ka, lamang na lamang ka na. Diba? Sobrang lamang mo na niyan. Diba? Hindi ka na matalo-talo. Kasi ganun mas lalo pinapa-powerful tayo nung testimony natin. At pangatlo nga, yung by loving Christ. Third, by loving Christ. Sabi nga, without a love relationship, you end up with religion. Di ba? Kapag wala na tayong hindi na base sa pagmamahal natin kay Lord yung ginagawa natin, nakaka-burden. Kunwari, Sunday school na naman. Attend na naman po ng ganito. Tamborin na naman. Practice na naman. Pag hindi mo na mahal si Lord, alam niyo ba, religion na yan. Yung pag nababurden ka na, malalaman mo na religion na, hindi na relationship ginagawa mo. Kapag burden na burden ka na umaten, kakatapos na ganito, eto na naman.
Ay, DBBS, third day. Yung parang mga ganun. Kakatapos na ng DBBS, nag-mission na, grabe na. Ay, tapos may OBS pa ng Tuesday. Di mo na kami, makaano-ano. Yung mga ganun, religion kasi yon, yung mga ganung tao. Hindi na nila mahal si Lord, kaya, ano ba naman, practice na na. Baka pwede naman wala na munang mga ganyan. Yan, kasi pag religion na tayo, para pa, di ba, pag mahal mo sila, kunwari, yung taong nagmamahalan, kahit na ang layo ng dating place nila, talaga excited pumunta, di ba? Kasi mahal mo yung kakatagpuin mo. Kaya tayo din, kapag hindi na tayo excited sa Panginoon, meaning religion na, ay naku po, Sunday school. Ito na naman po tayo, kids church. Ay, mga LG. Yan, ito na naman po tayo sa mga ganyan. Yan, malalaman nyo na religion na lang yung pamumuhay ng tao kasi tamad na, pagod na. Pero di ba, pag mahal natin si Lord, hindi mo na kailangang i-follow up, uy, nandito na nga ako sa church, anong punta? Di ba? Anong magkita tayo ng 4 o'clock, nandito na ako, di ba? Kasi nga, ganun yung mga taong love pa rin yung reason. Bakit sila nagpapatuloy, di ba? Kasi kapag, ang pangit talaga pag religion na lang, kasi lahat tayo, ambagan po. Ay, parang, may attenda naman sa ganyan? Di ba? Parang pag may mga ina-announce sa church, pag hindi mo mahal si Lord, religion yung dating sa'yo, ang bigat. Bigat naman ng mga puro ng mga gantuan. Pero yun nga, pag namalaki yung pagmamahal natin kay Lord, ang easy, di ba? Love makes all things easy. Di ba? Kaya, yan, kapag without a love relationship, you end up with religion. You end up with something that has no power or authority. Yung parang performance, syempre, kailangan gawin natin to dahil baka di ba, sabihin, ganito tayo. Yan, pero kung love mo yun si Lord, ang dali, di ba? Hindi ka na kailangan pilitin pa. Sabi nga, religion will tire you out. Yan, kapag nararamdaman mo yung napapagod ka sa ginagawa mo kay Lord, kasi religion ka na. Ngayon, hindi na yung love relationship. Make you dread coming to church on Sunday and even leave you physically weary. Ay, ang dami, tagal-tagal matapos ng fellowship. Pinatagal pa yung prayer, haba-haba. Di ba, mga ganyan. Kasi nga, diyan mo malalaman na mukhang di na hindi na mahal si Lord ng taong to. Yan, pero yun nga. But when you think about the cross, pero pag naalala mo yung ginawa ni Jesus, gaano kanya kamahal, ano yung ginawa niya para sa'yo, napapalitan yun ng pasasalamat na, Lord, thank you po dahil tumutugtog ako para sa'yo. Thank you, Lord, nakakakanta ako para sa'yo. Thank you, Lord, dahil kahit hindi po marami masyado yung time ko, nakakapagbigay po ako para sa ganito. Thank you, Lord, dahil may mga nasave po, dahil nagbigay ako sa'yo. Thank you, Lord, privilege na maging song lead ako kahit piyok-piyok pa ako minsan. Thank you, Lord, dahil wala pong mga ganito ganyan. Parang alam niyo yun, lahat pinagpapasalamat mo kayo. Thank you, Lord, tinuturuan po kami ng teacher namin kahit ganito kami. Kahit thank you, Lord, dahil ganito po. Yung parang alam mo yun na, sabi nga, tandaan nyo, your attitude of gratitude will often determine your altitude. Yung taas, ibig sabihin altitude. Mas lalo kang tataas kung mapagpasalamat kang tao, di ba? Kaya yun nga, hindi yung yung puro reklamo, kundi nagpapasalamat, Lord, salamat buhay pa ako. Salamat po dahil under ako ng grace mo. Thank you, Lord, dahil ligtas po ako. Di ba? Yung gano'n na, lagi ka talaga may spirit of gratitude. Na, thank you, Lord, nakarating po ako dito sa church. Thank you, Lord, makakatagpo ko po kayo ngayong gabi. Yan, at kagaya ni Apostle Paul, alam nyo, hindi siya matalo-talo ng kaaway, alam nyo kung bakit. Kasi lagi siyang no problem. Yan, sabi niya, no problem, mamamatay ba? To die is gain. I'll be better off that. Sabi niya, okay pa nga mamatay, at least nasa langit na ako. Sabi sa kanya, mabubuhay ka pa. Kung mabubuhay ako, no problem. I'll just get to serve guys. Edi maglilingkod pa ako kung nandito pa ako. Yeah, at least may magawa pa ako na may mamaligtas pa bago ako mamatay. Ganyan. Tapos sabi sa kanya, magsasuffer ka, makukulong ka. Sabi niya, no problem, suffering lang ba? Pagdating ko naman dun sa langit, walang-wala tong mga suffering na to. Sa glory na matatanggap ko dun. Sabi niya, kaya di ba, hindi siya maano ng kaaway kasi grabe siyang all out kay Lord, di ba? Parang in other words daw, if you kill me, sabi niya, if you kill me, I'm going to be with Christ. If you let me live, I'm going to stay here and serve Christ. If you make me suffer, I'm going to get more reward from Christ. Sabi niya, so bring it on. Because it's all about Christ, di ba? Na, ayos lang, sige lang, ano pa ba, ganon. Kaya hindi siya
Yung parang yung kaaway napapa-atras sa kanya kasi wala tayong maano dito eh. Hindi talaga tayo matalo ni Apostle Paul kasi ganyan yung pananaw niya. Tapos, di ba, kaya yung tatlong to, tandaan niyo yun, yung the blood of Christ, your testimony of Christ, your relationship with Christ, yung tatlong bagay na to, kapag nasa iyo yan, sabihin mo kay Satan yan, walang-wala siyang pagkakataong italunin ka. Kasi siya yung talunan, hindi ikaw. Di ba? Yan. At tandaan mo, nakasama mo si Jesus. Kasi isang pandaraya ni Satan, yung lokohin ka na, nag-iisa ka lang, wala kang katulong. Pero tandaan mo, alam niyo, favorite ko yung salita na, Jesus is with me always. Sa cellphone ko, laging ayun yung nasa lock screen ko na may words, yung intro doon. Tapos sa bahay din, meron din akong gano'n na nakalagay, Jesus is with me always. Tapos minsan password ko din yun. Yung Jesus is with me always, ganyan. Kasi yung tawag yun, kasi pag naalala ko, nakasama ko si Jesus, nawawala takot ko. Yung parang basta ganun, ang laking pangpapatapang kapag alam mo kasama mo si Jesus. Kaya favorite ko yung Jesus is with me always. Kasi yun na pag naalala ko yun, hindi ako matatalo ng kaaway, kaya ko kahit mag-isa ako, minsan mag-isa ka lang haharap sa bagay na yun, pero alam ko kasama ko si Jesus. Kaya dati, ang dami rin may mga boyfriend, tas ako mag-isa, Jesus is with me always. Yan, parang kapag may mga iba, may mga parents sila doon, may mga barkada sila doon, may mga support sila, lagi ko naisip ako, Jesus is with me. Parang mga ganun. Kasi mula bata ako, laging nagpapasama ako, ganun. Pero nung nalaman ko si Jesus, sinasamahan tayo, nagpakalakas yun ng loob ko. Kaya yun nga, sa inyo rin, kapag nandun kayo sa matinding pagsubok, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Kaya nandun mo na sasabihin na, lumayas ka Satanas, kasama ko si Jesus. Siya yung bahala sa lahat, di ba? Kaya pag niloloko-loko ka niyang gano'n, tandaan, ipaalala mo kasama mo si Lord. Kaya di ba, kung hindi nga natin maalala yung buong armor, wag mo lang kalimutan si Jesus. Kasi wala rin namang effect yung armor kung wala si Jesus. Di ba? Kaya siya lahat yung buong armor na yun. At tandaan din natin yung pagsabi ng pangalan ni Jesus, hindi naman siya magic word na, Jesus. Hindi naman siya magic word na, Jesus, ano ka dyan? Ganyan. Hindi naman siya magic word. Di ba alam niyo yung kagaya dito, yung sa picture natin, yung sa Bible na ginamit nila yung pangalan ni Jesus. Pero anong nangyari? Inatak sila ng demonyo. Sabi, si Paul, tsaka si Jesus, kilala ko. Kayo hindi. Kaya nagtakbuhan sila kasi sabi nila, sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, sino kayo? Hindi niyo naman kilala si Jesus talaga. Kasi nga daw, nagkakaroon ng power yung paggamit natin ng pangalan ni Jesus dahil anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin kasi may relasyon tayo. Pero kapag ginamit ko yung Jesus na hindi naman ako anak ng Diyos, hindi ko naman tinanggap si Jesus sa buhay ko, ano yun, iniisip ko magic word yun, Jesus name, ano ko nga dyan, ganyan, hindi ganon. Kundi, naging powerful yung paggamit natin ito every time. Kasi anak tayo ng Diyos, di ba? Nakikita mo yung power ng pangalan ni Jesus. Kasi may relasyon tayong totoo sa Kanya. Yan, at, di ba, so, ang last na, ito na yung huli, putting on Christ. Yan, di ba, yung pagsuot na natin kay Jesus o sa buong armor of God. Kaya naranasan nyo ba, o kung ngayon, napapagod ka sana, nakikita mo mga problema sa physical realm, nakikita mo kabi-kabila problema kahit sa sarili nyong buhay, ang solusyon nakabase sa spiritual realm. Kapag nakita natin ang gulo ng physical, may problema physically, ang solusyon dyan, spiritual. Kailangan digmain sa prayer, kailangan mag-pray. Kung parang nagtatagumpay yung mga plano ng kaaway sa buhay mo, sa passions, emotions, decisions, ibig sabihin nahubad mo yung armor mo. Kaya kailangan isuot mo uli yung armor. At kapag suot mo na to uli, anumang attack sa'yo ng kaaway physical, kaya mo i-handle yan spiritual. Yan. Kaya, di ba sayang lang yung damit na binigay sa atin kung hindi natin isusuot. Kaya kailangan isuot natin lahat yan by faith. Alam nyo, ayun din pala. Alam nyo yung armor of God, 8 years ko na rin araw-araw. Hindi lang ata 8 years, more than pa. As in, araw-araw, mula nung, siguro ba, estudyante pa ako. Pinagpe-pray ko na araw-araw na, Lord, sinasuot ko pa yung helmet of salvation, breastplate. Lahat yun, as in everyday. Parang feeling, nung kasi sa nabasa ko, parang feeling ko pag hindi ko yun pinag-pray, parang wala akong protection, parang ganun. Kasi tinitake mo siya by faith. Sinusuot mo yung helmet of salvation by faith, breastplate of righteousness by faith. May umaarte pa nga ako minsan pagka pinagpe-pray ko, Lord, sinasuot ko pa yung salvation. Kaya ako nakabisado kasi inaarte ko nga. Ayun, kaya yun. Tapos,
Kaya yun, naisip ko talaga na yun, yung parang napakalaking bagay na, na pagpe-pray ko lagi yun. Kaya dapat kayo din, pag-pray nyo rin yun sa araw-araw nyong buhay. Kasi kung umaalis ba kayo ng bahay, di kayo nakadamit? May nangyari ba, di pala ako nakadamit, nakalimutan mo. Di ba? Wala naman ata ganon, di ba? Sana yung armor of God din, bago ka lumabas ng bahay, huwag mo kalimutan na isuot yung damit mo. Kasi ayan ang damit natin spiritually, yung armor of God. Tapos, ayun nga, na tandaan natin, strongholds and problems that you've struggled with for years, even for decades, can be changed overnight when things are done God's way. Tignan nyo, alam nyo ba, may mga matinding sitwasyon, ilang taon mo ng problema yan. Pero alam nyo ba, kahit sa isang iglap, kayang solusyonan ng Panginoon yan. Tignan nyo yung kagaya yung babaeng hindi makastraight. Di ba, 18 years na ganyan. Pero nung pinagaling siya ni Jesus, as in that day, na straight siya. Di ba? Kaya sa atin din, sabi nga dyan, you know God has intervened when something you have been struggling with for years immediately changes. Ilang taon mo ng problema yung bagay na yan. Pero kapag alam nyo ba, natagpuan mo si Jesus, di ba? Sinolusyonan ni Jesus yan. Kahit ngayon mismo, magiging okay na yan. Di ba? Kaya ibigay mo yung buong tiwala mo kay Lord kasi siya lang yung kayang magbago ng mga sitwasyon, yung mga imposibleng bagay, parang wala nang pag-asa. Si Lord kaya niyang gawan pa rin ng bago, ng buhayin uli, ganun. Kaya di ba sabi nga yan, yung wear them and win. Yan. At alam mo di ba na power of God, yung naranasan mo kapag bigla ka nakapagpatawad, kahit ikaw yung taong tipong hindi makapag-forgive agad. Alam mong power of God yan kapag nabitawan mo yung addiction mo. Kahit alam mo na kung gaano ka ka-addict dyan, hindi mo talaga kaya bitawan. Pero power of God yun kapag bigla mo nabitawan. Alam mong power of God yan kapag nagbago bigla panlasa mo. Dati tuwang-tuwa ka sa mga makabundong bagay pero ngayon nasusuka ka na. Di ba? Kasi yan yung power ng Panginoon yung mga bagay na to. At nangyayari yan every time na nagpe-pray tayo at nasusuot natin yung armor of God. Yan. Kaya sa physically, di ba? Suot natin yung naka-t-shirt, nakapantalon ka. Pero alam nyo, sa spiritual world, dapat nakasuot tayo ng armor of God. Di ba? Para makalaban tayo at maprotektahan sa panahon ng mga atake. Di ba? Kaya tandaan mo, kaya mong talunin lahat ng atake ng kaaway. Kaya mo lahat. Pwede kang mabuhay ng matagumpay kay Kristo. Totoo, possible yon yung victorious Christian living. Anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, may purpose at destiny si Lord sa buhay mo. Di ba? At yun ay i-glorify mo ang Panginoon. At may damit ka, ang full armor of God. Suot mo yan, helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, belt of truth, shoes of the gospel. Kaya wear them and win, di ba? At tandaan nyo, tuloy-tuloy yung atake ng kaaway kahit hanggang ngayon. Pero tandaan mo, greater is He who is in you than he that is in the world. Mas greater pa rin ang Panginoon kaysa sa anumang kapangyarihan ng kaaway. Wala nang say yung hell sa'yo kasi nga, si Lord na yung may final say sa buhay natin. At ito pa, yung napakagandang verse sa Romans 8:37, di ba? Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin, di ba? Kaya atin ay more than conqueror tayo. At paano maisusuot yung armor of God? Ito yan, sa Ephesians 6:18, tinapos yung armor of God doon, di ba? Sa verse na yan, sabi, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Kaya masusuot mo ang armor of God pag lagi ka nagbabasa ng Bible at lagi ka nagpe-pray. Ayan yung tinatawag na kambal na sandata ng Diyos. Di ba? Kaya, yan di ba? Ano man yung mga nararanasan natin, nararamdaman nyo sa buhay nyo ngayon, huwag kayong pumayag na kunin na lang ng kaaway. Yung parang nanakawin na lang niya yung gusto niyang gawin. Kunin. Tapos gawin na lang ng kaaway yung gusto niyang gawin. Hindi, lumaban tayo. Kasi may magagawa tayo through prayer. At sure na ang victory natin, di ba? Sa Panginoon. Kaya naman, ngayong gabi na to, talagang ilagay natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Put on the Lord Jesus Christ.